Kahapon kasi, 3 bodega po ng bigas sa Bulacan ang sorpresang ininspeksyon sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez at ACT-CIS Party List Congressman Erwin Tulfo kasama ang iba pang mga mambabatas at pang-opisyal ng Bureau of Customs. At ang kanilang nadiskubre bayan, partner, nakita ko gabundok na mga sako ng bigas na nagkakalaga po ng higit kalahating bilyong piso. Narito ang report. Pumalo na sa higit 50 ang kada kilo ng bigas sa merkado. Ang itinuturong dahilan, kakulangan daw ng supply. Pero sa inspeksyon sa 3 bodega ng bigasan sa Balagtas at Bukawe, Bulacan kahapon, na pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez at ACT-CIS Representative Congressman Erwin Tulfo, nadiskubre ang mga gabundok na sako ng bigas. Nakikita nila kasi nakikita na, mataas yung presyo ng Vietnam rice o yung Thailand rice, sundan na lang natin. Ipitin muna natin yung supply para abangan natin yung pagkakyat. Huwag naman, di ba? Sa inventaryo ng Bureau of Customs, 202,000 na sako ng bigas na may kabuang halaga na kalahating bilyong piso ang nakitang nakaimbak lang sa 3 bodega. Ang ilan dito 3 buwan na raw na nakaimbak at hindi pa rin ipinamamahagi sa merkado. Kaya ayon kay House Speaker Romualdez at sa ilang mga mambabatas, malinaw na hoarding ang dahilan ng pagsipa ng halaga ng bigas sa merkado at hindi ang kakapusan ng supply. Sige lang natin malaman ano talagang sitwasyon dito sa ground. At nakikita po natin, sapat naman ng supply ng bigas, kesyo locally produced or imported. At nakikita din natin, yung iba dito, naka-stock up na rito na almost 3 months. So dapat ilabas na yan kasi 3 months yan, hoarding na rin yun. Basically, price manipulation to. At definitely, ang tao, negosyante, will take advantage of the situation. Ang kailangan, alam nila may nagbabantay. Malinaw naman na marami tayong supply. Ang issue natin ngayon is yung price. Binabantayan talaga natin yung pagtaas ng presyo. Particular na kami dito ngayon nakatutok sa presyo. So babantayan din namin yung farm gate price na pagbibili in the coming 2 weeks. Para masiguro natin walang magsasamantala rin doon sa pagbili ng mataas na presyo sa farm gate. So yun yung babantayan natin para masiguro natin yung presyo pa rin natin sa consumers is mababa. Nadiskubre rin sa inspeksyon ang paglipat ng mga nakaimbak na imported na bigas sa sako ng local producer. Ang dahilan, mas mahal daw kasi ang bentahan ng locally produced rice sa merkado. Sa ngayon, tuluyan nang isinara ang 3 bodega ng mga bigas habang binigyan naman ng 15 araw ang mga may-ari nito na magpakita ng mga kaukulang dokumento na magpapatunay na legal ang proseso ng pag-imbak nila ng mga bigas. This visit, and this will be not the last but the first of many visits, na malaman ito mga stakeholders dito sa Intercity, mga traders, mga importers, yung mga millers na nagbabantay tayo, di ba? At gawin nila yung tama para makikinabang ang taong bayan sa savings at huwag kayo isamantala. Ayan kausapin na po natin ngayon si partner ACT-CIS Party List Congressman Erwin Tulfo. Magandang umaga, Congressman Erwin. Hi, partner Ninya, paring Aljo, magandang umaga. Good morning, sir. Sir, napakarami nitong nakaimbak na bigas na nandyan po sa pinuntahan nyo na bodega dyan sa Bulacan. Ano po ang tingin nyo dyan? Kung maipalabas sa market yan, narinig ko po kayo nagsasalita na baka bumaba ang presyo ng bigas kapag yan ay binenta at nilabas. Doon sa 3 warehouse pa lang yung partner niya, paring Aljo, na 202,000 sacks of rice. Hindi pa namin sinisilip yung iba kasi parang around 30 to 40 warehouses yun. 3 pa lang yun. So ibig sabihin, we have like around 1 million or so na mga bigas na nakatago lang dyan sa Bukawe at sa Balagtas, Bulacan sa mga warehouses. So imagine pag inilabas natin yun, kayang-kayang pakainin for the next 2 to 3 months
hanggang mag-harvest season ang mga kababayan natin. Thereby, pag inilabas sa palengke yan, babagsak ang presyo, babalik ulit sa 40. Unfortunately, nakita nga ni Speaker Romualdez na itong pagtaas ng presyo is artificial. Ito talagang sinasadya because of ito nga hoarding na we found out yesterday, partner niya. Partner, Congressman, ano raw ang paliwanag nila, sir? Kung bakit inimbak lang ang mga yan, yung mga bigas at hindi pa nilabas sa merkado, Kong? Wala silang paliwanag. Medyo nagulantang sila. At sabi nga doon sa soundbite ng isa, nagulat nga kami bakit nag-inspection suddenly ang mga otoridad. And the purpose was like there were informations na nakarating kay Speaker Romualdez na may mga nag-iimbak ng bigas, na nagtatago ng bigas. Kaya that's the reason why tumataas ang presyo. And we found out, fortunately, ito yung mga imported. Kasi alam mo naman yan, by Aljo, pag imported, mas mura kaysa sa locally produced. Dahil nga yung mga fertilizers nila doon, mura sa mga Cambodia, Vietnam. Sa atin, ini-import pa natin yung fertilizer, kaya mahal. Ang ginagawa ng mga ito, nililipat nila, nilalagay nila sa kunwari, locally produced na bigas, na mga sako ng bigas, mga makikita mo, mga Denorado, mga Masagana, mga Sunrise, mga ganun. Doon nila inililipat from Cambodia ng mga sako ng bigas to Vietnam, inililipat nila kunwari doon sa mga sako ng mga Filipino na mga sacks para magmuka pagdating sa palengke o siguro yung mga retailer, ang kalangan nila mga locally grown na bigas. So mataas ang tanggap nila dahil wala nang supply, di ba? Pero originally, ang katotohanan, nandoon lang sa bodega na nakatago, ito yung mga imported na bigas. Binibenta nila, kunwari, na ito ay galing sa mga magsasaka natin. Ay, dinadaya tayo ha, Congressman. Nakita mo ba yung... nakita ko ito yung babae na kausap nyo ngayon, yung nagsabi na nagulat sila at nagulantang. At sinasabing sila po ay kompleto raw sa papeles at kesyo middleman lang daw sila. Hindi naman daw sila importer, sir. Doon siguro, I don't know kung totoo yun, pero siya ay isa lang sa mga manager. Hindi naman siya may-ari, parang siya nagbabantay ng bodega. Pero kasi may mga, totoo naman, yung yung mga bodega na may mga may-ari, tapos nirerentahan lang ng mga importers, dyan iniimbak. Pero mapapansin mo, sabi ko, paano ba itong mga makina na ito? Yung pala panlipat, ilalagay nila sa mga machine doon sa ibabaw, yung mga imported na yan, sasaluin ng mga sako-sako ng bigas ng mga made in the Philippines, kunwari sa ilalim, tapos at saka iriribag. At yun ang ibinibenta. So mataas ang presyo. Kasi sa abroad, kuha nila yan 3 months ago, nasa mga 20 lang yan eh. So, sobrang kung bibenta nila ngayon, bibenta sila, napatong sila ng mga 20, 40. Siyempre, yung retailer sa palengke, papatong na naman ng 10. Kaya umabot ng 50. Pero in reality, nasa 20 lang yan pag-import niyan eh. Tapos, ang kuha ng mga trader, tapos papatong sila ng 20. Kita mo, sobra-sobra masyado. Kaya, ang kawawa, yung taong bayan. Kaya, maabot na mahigit 50 ang kada kilo ngayon sa palengke. Kaya nga tanong dito, partner, Kong, bakit naman kasi napakamahal itong mga locally produced na bigas kumpara sa mga problema imported? dyan by Aljo, kasi nga doon sa mga fertilizers, ini-import din kasi, may mga importation charges, hindi rin natin masisi. Siyempre, naghahabol din yung ating mga gobyerno, ang Bureau of Customs, ng revenue collection para sa national budget natin. Siyempre, bukod pa dyan ay yung mga mga pangontra sa peste, yung mga pampataba ng lupa, siyempre yung transportation cost din. Mula kay farmer, dadalhin niya sa mga trader o si trader charge na, Mr. Farmer, isasakay namin, siyempre gasolina namin. So, tumataas yung presyo. Kaya nga, we really have a problem. Pero ang nakapagtataka dyan by Aljo, meron naman tayo dun sa RCEP, pero tayo mga pondo na yan na umaabot ng 40 billion a year para tulungan ng mga farmers. Ngayon, ang naiisip ngayon ng Kongreso, naiisip ni Speaker Romualdez, imbis na tulungan ng mga farmers dito sa mga binhi, mga pagbili ng makinarya, bakit hindi na lang bilhin yung after na maani nila, ang gobyerno na lang bibili through this 40 billion pesos na imbis na pang-ayuda sa mga farmer, ito na lang yung ibibili mula sa kanila kasi binabarat sila ng mga trader eh. Ang gobyerno na lang bumili kasi sinasabi ng mga farmers dati
Kasi ang NFA, ang bili lang po sa amin 13, 15 pesos. Ang trader, binibili sa amin ng 20. Bakit hindi kaya ang gobyerno na lang magbibili ng, sige, hindi lang 20, kundi 21. Kami nang bibili niyan, tsaka ipapabenta namin ngayon, papasok natin sa NFA, then NFA will sell it sa merkado. Mukhang effective So, yan nga ang pag-aaralan ng Committee on Agriculture under kay Congressman Enverga, kung uubra yan at pag-uusapan din ito ng House leadership hinggil dyan na instead na bigyan ng ayuda, bibili na lang itong budget na ito, ibili na lang ng bigas mula sa kamay ng mga farmers. The government will purchase itong mga palay mula sa mga magsasaka natin, paring Aljo. Congressman, sabi nyo kanina meron pang 30 to 40 na warehouses na sinasabi nyo nag-hoard ng bigas. Meron po ba kayong babala sa iba pang mga gumagawa nito, nag-hoard ng sako-sakong bigas na ganyan, sir? Sabi nga ni Congressman Romualdez, ni Speaker Romualdez kahapon wag na ninyong antayin na ito dadahin namin sa Malacanang kay Pangulo because the President has all the powers. Pag sinabi ng Presidente, ilabas niyan dyan, kung hindi, pwede silang kasuhan ng hoarding. That alone, 3 buwan na nakatago yung sako ng mga bigas sa bodega mo. What does it tell you? Diba they're hoarding it? Yes. Dapat, sabi nga ng Bureau of Customs, pag pumasok, dumating yung in-import mo na bigas ngayong buwan ng August, dapat ibenta mo rin yan ngayong buwan ng August. Huwag mo nang antayin hanggang December. Why will you wait until December? You're hoarding it, diba? Kasi meron ka na naman. Pag naubos yun, mag-a-apply ka lang naman ng importation permit. Bibigyan ka naman kung talagang legit ka na importer. Bakit mo tinatago? Lalo na ngayon na tumataas ang presyo. Kaya dapat there is no sense kung iisipin natin, bakit mo tinatago ang taas ng presyo? Kasi the demand is great, the supply is less, kaya tumataas yan. Basic economics yan, di ba? Pero supply of trade and isa nga ng demand and supply. Pero ito nga yung problem, nakatago nga yun pa lang, 202,000 sacks sa 3 bodega. Ang daming bodega niyan. So ang estimate ng Bureau of Customs, meron tayo dyan pala sa 2 bayanan, over 1 million sacks na yan, ilang billion yan. So pag nilabas yan, definitely, pag nilabas sa merkado, babagsak ang presyo, definitely, babalik ulit sa 40 ang per kilo, paring Aljo, partner linya. Economic sabotage yan, partner, no? Okay. Yan ang po pwedeng kaso ng Pangulo. Opo. Na sasabihin ng Pangulo, ilabas din yan or kakasuhan kayo ng economic sabotage. Then mapipwersa lahat yan na ilabas. So, the President has the power. Siyempre, ang Congress doesn't have dahil trabaho ng executive yan. Sabi lang naman, si Speaker lang naman kahapon, natanong din, sabi niya, we're just trying to help the executive branch dahil marami ng problema and then we're trying to help in our own little way. Kaya nga, yung gano'n na may natanggap siya na info, so siya na yung kumusa, di ba? Pwede, ang isa pang nakakalungkot yan kasi, the question ng mga kasamahan natin, mga mamamahayag kahapon, nasaan ba ang DA? May kasama ba ang DA dito? Wala Puro mga congressman yun nandoon kahapon, Bureau of Customs at saka Philippine Coast Guard ang nandoon. So the question is, may visitation rights din naman ng Agri, di ba? Department of Agriculture, may visitation rights din ang NFA. Where are they? Ito nga yung tanong dito paring Aljo. Yung leader pa ng Kongreso ang nag-iikot kahapon. Yun na nga, maganda yung ginagawa niyo, sir, Congressman. Pati na ni House Speaker Romualdez na talagang pinupunta ninyo. Salamat po. Yung mga bodega. Opo, sir. Ituloy nyo na po yan, sir. Marami pong natuwa. Opo. Maraming nagalit rin. May mga messages po tayo ngayon dito sa FB na talaga namang hindi nila masikmura na sila ay nagugutom at bumibili ng napakamahal ng bigas. Gayong ilang libong sako po yung nakita ninyo sa isang warehouse pa lang yan kahapon. Kaya nanggagalaiti itong mga doon sa hoarder. Doon sa hoarder na yon. Pag napatunayan na hoarder siya kasi sabi nyo nga 3 months nang nandun. Kaya salamat po. Marami po yan. 3 warehouse lang yan. Partner ninyo sinilip ni Speaker dahil maghahapon na. So there are 30 to 40 na warehouse nang hindi pa napasok. Pero binabantayan ngayon. Kaya nga siguro pag sama-samay, alam mo ba, yung ibang mga warehouse, pagpasok namin dyan sa intercity, parang industrial complex ito. Kaliwat kanan, pagtingin mo sa kanan na bodega, maliit na bodega, punong-puno ng bigas. Pagtingin mo sa kanan, punong-puno ng bigas. So kaliwat kanan, habang papasok kami, yung 3 bodega na yan, nasa pinakalooban, sila may pinakamalaking bodega. Pero yung mga maliliit, siguro may mga stock na 10,000, 20,000 sacks of rice.
Pag pinagsama-sama mo yun, aabutin din ng ilang daang libo yun. So therefore, makakakuha na mahigit 1,000,000 sako ng bigas diyan pala sa Bukawi at saka sa Balagtas. Meron din mga warehouses sa Nueva Ecija, meron ding warehouses din sa Pangasinan, meron din sa Isabela, pataas ng pataas, panorte. Maraming mga warehouses. So, there's no shortage talaga. Kaya talagang itong price increase na ito, man-made ito, ibig sabihin, talagang dictated by the cartel, dictated by the rice traders and mga importers, paring Aljo, paglagay niya. Sampal din yan sa mga kritiko ng pamahalaan ngayon, na lalo na ng administration partner, Congressman Erwin. Dahil ito pagmahal nga ng presyo ng bigas, artificial lang. Ang dahilan yan, hoarding talaga. Tama, kasi sabi nga ni Speaker, sumasabay naman kayo. Pinagalitan niya rin yung dalawa doon na babae. Sabi niya, kayo naman, sinasabay pa ninyo doon sa international market na dahil tumaas ang Vietnam, tumaas yung Cambodia. Kailan ba sila tumaas? Last month lang. Itong stock ninyo 3 months ago. So, ibig sabihin, nung makuha ninyo ito, mura pa. Kaya nagtataka siya. Bakit? Pero, kaya natanong din natin doon sa isang soundbite na nakuna, sinabihan ko yung babae, anong gagawin mo rito? Mag-aani na in the next 3 weeks. May bibili ron ng mga restaurant. Pero kalokohan yun Bakit hindi mo pa ilabas ngayon para makatulong ka sa bayan, ibenta mo na yan, bakit antayin mo pa? At saka I doubt 202,000 sacks of rice, mga restaurant daw ang kukuha. Kalokohan yun, ang mga restaurant, bumibili lang, lalo na yung mga maliliit na restaurant, karinderya, bumibili lang dyan sa mga palengke yan. Pero kung you're talking about the mga fast food, sobrang dami pa rin, paring Aljo, 200,000 sacks of rice. Lahat, bilangin mo ilang fast food natin, masosobra pa rin Tapos aani na, within the next 3 weeks, may mga ani na. So, papasok na muli yung mga presyo ng mga local farmers natin. Sasabay na naman sila. Ang gagawin nila, bababaan nila ngayon para sumabay. Kunwari, locally produced, bagong ani, dahil mapuputi yung mga bigas galing sa ibang bansa. Yung pong pagre-rebag na yan, dapat managot sila dyan dahil panloloko po yan sa taong bayan. Yung ginagawa nilang pagre-rebag. Binabantayan ngayon partner ninyo ng Bureau of Customs ngayon. May mga agents sila ngayon to na pinakalat si Commissioner Rubio. Binabantayan nila ngayon yan at lahat ng mga warehouses doon sa lugar na Kaya ngayon isa pinadlock dahil daang libong sako ng bigas, hindi niya ma-explain nasaan yung dokumento at sinasabi, wala raw doon. May nagtanong sa atin kanina, baka nasa opisina lang. Ba't mo ilalagay sa opisina? Ba't di mo ilalagay sa bodega? Kasi bigla ang nag-i-inspection ang DA, bigla ang nag-i-inspection ng Bureau of Customs. Tapos, para bang walang iniwan yan, partner niya yung driver license mo, dapat dala mo. Bakit mo iniiwan sa opisina mo? Driver license mo yan, di ba? So, dapat kung nasaan ka, nandoon yung lisensya mo. Ganon din itong mga permit. Nandyan naka-imbak yung bigas na yan. Dapat kahit Xerox copy, meron ka dyan na ito yung binayaran ko, ito yung imported, ito yung mga duties. Dapat may kopya. Walang maipakita. Sasagot, nasa opisina daw, na nasa Caloocan, nasa Tondo yung opisina, walang maipakita na papel.